ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa isang ng kalayanan ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. O Diyos, pagpalain namin kahabagan, kami Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa bisag ng kalayanan ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdating mga minamahal na kapatid sa pagdiriwang natin ng huling hapunan ng Panginoon. Ginugunita at sinisimulan natin ngayon ang pag-alaala sa misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo na ating tagapagligtas. Ito ang gabi ng pagpapamalas ng ating Panginoon na siya'y lingkod ng Diyos. Sa pamamagitan ng paghuhugas niya ng mga paa ng kanyang mga alagad, ito ang gabi ng pagkakaloob niya ng banal na Eukaristiya na siyang alaala niya sa bagong tipan. Ito ang gabi ng paghahabilin ng bagong utos at pananalangin ng Panginoon sa ikapagkakaisa ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Sa pagsasariwa ng Kanyang salita at buhay, hilingin nating makabahagi tayo sa Kanyang nararamdaman, sa Kanyang pag-ibig na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya naman, marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng misteryo ng pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at paglilinis sa ating mga kalooban. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Presis Deo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos. Ng sanlibutan, maawa ka, sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan, na ipinamana ng iyong anak na mamamatay, bilang haing bago pang magpakailanman, para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay,
sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambayahan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makikita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagpapaspas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagpapaspas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob.
sa dambana ay inumin na masarap. Bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagmamaskos, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanat. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang akong iniligtas, kinalingat, tinubos. Sa kalis ng pagmamaskos, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa kalis ng pagmamaskos, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagmamaskos, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo. Katulad ng ginawa ko
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa'yo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa. Alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon, ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo na po ang lahat. Muli, isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. So, ang una kong bati ay magandang hapon. Tatapusin ito ng magandang gabi. Dahil ito po ay mahaba-habang pagdiriwang, hindi lang 1 oras, hindi lang 3 oras,
kundi ito ay 3 araw na pagdiriwang. Kaya nga ang tawag dito ay Triduum, Paschal Triduum. Sisimulan natin ngayong Huwebes Santo, uuwi tayo mamaya ng tahimik, babalik tayo ng tahimik bukas, magsasama-sama tayo ulit para tunghayan ang kanyang pagpapakasakin at kamatayan. At pagkatapos uuwi tayo ulit ng tahimik at magbabalik tayo sa 3 araw ng may kagalakan dahil sasalubungin natin ang kanyang pagkabuhay. Pakitingnan nga ang mga katabi, yung mga nasa likuran. Sa tingin nyo ba, ito na ang huling hapunan nila? Sa tingin ninyo? Kasi, kanina pinagmamasdan ko yung bilang natin. Nung linggo, palaspas, bawat misa, ganito karami, bawat misa. Ilan ng misa? 9. So, anong oras kayo nagsimba nung Sunday? Kayo ba ang representative ng bawat oras? Nasaan ang iba? Nasaan ang mga sumisigaw nung linggo ng Hosana sa anak ni David? Na masayang-masaya, di ba? Na ginunita natin, pumasok si Kristo sa Jerusalem na matagumpay at maraming nagwagayway ng kanilang mga palaspas bilang sang-ayon na sila ay natutuwa. Pero ngayon, sabihin ulit sa katabi ha, wag sanang ito ang huling hapunan. Pero kung sakali man, mamimiss ka namin. Pero magandang bahagi po na mapagnilayan natin sa puntong ito, sa unang gabi o unang araw ng ating 3 araw na pagdiriwang ng pagpapakasakin at pagkabuhay ng Panginoon. Bagamat, pag binasa mo ito at namnamin mo, medyo nakakalungkot na bahagi, mayroong nakakalungkot na nilalaman dahil ang sabi nga dito, alam na ni Jesus na dumating na ang kanyang panahon. Nalilisan niya na ang mundong ito. Alam niya na konting oras na lang, lilisanin niya na ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga kaibigan. Kaya nga, huling hapunan. Naintindihan po ba? Nakakalungkot yun. Pero hindi pinili ni Jesus na malungkot. O pues, ito na ang huling hapunan? Okay. Paano ko pa maipapadama ang aking pag-ibig sa aking mga alagad? Tuturuan ko pa sila. So, imbis na magmukmok, kung ito na ang huling hapunan, para bang halimbawa, sa inyo po, tabi-tabi po sa mga may sakit. Pag sinabihan ka ng doktor na ilang linggo ka na lang, ilang buwan ka na lang, 1 taon ka na lang, ano ang gagawin mo? Magandang mapagnilayan na rin natin yan. Ano ang gagawin mo at paano mo igugugol ang mga nalalabing oras mo sa mundong ito? Naintindihan po ba? Kaya dito sabi nga ipapakita o ipinakita ni Jesus kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. So, itong pagdiriwang natin, hindi lang pag-alala. Hindi lang yung just to remember, kundi para isabuhay, i-relieve muli natin yung tagpo ng huling hapunan. Dahil ito ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Gaano ka kamahal ng Diyos? Ito nga yun. Simula pa lang ito ng gagawing pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Kahit mahal ang gasolina, wala yan sa pagmamahal ng Diyos sa mga mahal na araw na ito. Kaya tingnan po natin, dahil
Yung pagkilos na ginawa ni Jesus na dapat nating matutunan kasi yung tinatawag nilang Master, Panginoon, ay naging lingkod o servant. Yung nagmamahal na Panginoon ay naging isang lingkod. Ipinakita niya. Kaya ang Panginoon natin, hindi basta boss. Ang Panginoon natin ay isang pinuno, namumuno. Pag sinabing namumuno, nangunguna sa kung ano ang dapat ginagawa. Kaya magandang panawagan natin sa mga pinuno na sinatawag natin sa ating lipunan. Mga pinuno, manguna naman kayo. Manguna sa pagtitipid, manguna sa pagbabawas ng gastusin, manguna sa pagbabawas ng mga tax para mas maging maayos ang ating pamumuhay habang nasa loob tayo ng krisis. Kaya lang, lahat gusto maging boss. Lahat gusto maging taga-utos. Walang gusto maging tagapaglingkod. Kaya nawa, isa ito sa matutunan natin ngayong unang araw na ito. Sinabi po dito, si Jesus ay lumuhod. Inugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad para ipaliwanag at ipakita. Hindi lang salita, at ipakita ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Napakadali pong magsabing maglilingkod ako nang hindi siya nagmamahal. Pero ang isang taong nagmamahal, kayang-kayang maglingkod. Okay pa po ba tayo? Uy. Ito na yung huli talaga. Hindi na magising, sampal-sampalin na ang sarili. Kaya tinan po natin, para medyo magising tayo, Pag ninilayan natin, kasi meron tayong 2 bisita, kaya i-Englishin natin yung salitang ito. Kneel, luhod, kneel, spell kneel. K-N-E-E-L, kneel. Tandaan nyo si Kristo, Panginoon, Master, pero lumuhod. Hindi para sabihin, sumusuko na ako, kundi para ipakita, ito ang dapat ginagawa ng isang Panginoon. Naglilingkod. Lumuhod siya para maabot niya ang mga paa na kanyang paglilingkuran. At tandaan niyo po, nung panahong iyon, ang pinakamababang gawain ng isang alipin ay ang hugasan ng paa ng kanyang mga bisita o ng kanyang mga Panginoon na mula sa labas, naglakbay, nakapaalang yan, maalikabok, maputik, kaya lahat ng mga bahay nila noon sa mga lugar kung saan ito, may mga hugasan talaga ng paa. At may gagawa niyan, yung pinakaalipin nila. Naintindihan po? Okay. Spell kneel ulit. K. Yan. So letter K stands for self-emptying. Kenosis. Sabihin nyo nga po, kenosis. So yan po ay Greek word. Kenosis, ibig sabihin, self-emptying love. Kaya nga sabi ko, bagamat siya ay Diyos, pero siya po ay tinanggal niya. Sabi dito, tinanggal niya ang kanyang kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Lumuhod. Kahit siya ay Panginoon, pero nagtanggal ng panlabas. Bakit tatanggalin yung panlabas? Mahirap kumilos. Mahirap kumilos kapag maganda ang damit mo, kapag branded ang suot mo, hindi ka luluhod yan kasi madudumihan ang pantalon mo, madudumihan ang gown, madudumihan ang damit.
Kaya minsan, di ba, kahit nagsisimba, magtitiis na lang akong tumayo kasi masisira ang poise ko. Hindi ako luluhod. Kita niyo po ba? No? Kaya nga, kenosis, self-emptying, para makapag-express ka ng tunay na pagmamahal, kaakibat ng paglilingkod na ginagawa mo, ay tingnan mo, alisin mo ang mga dapat na alisin sa iyong sarili. Hindi lang yung damit, lalo't lalo na yung pride, yung kayabangan. Bakit ko gagawin yan? Bakit ako maglilinis? Graduate ako. Kaya nga, di ba, sa mga opisina, napakalakas niyan eh. Gawain lang yan ng janitor kasi ang janitor hindi nakagraduate. Ako nakagraduate, kaya bakit ako maglilinis? Bakit ko pupulutin? Na minsan nadadala maging sa bahay. Hindi na mautusan kung sino yung mga nakatapos. Sige, subukan niyo po. Sino may mga anak ditong kasama? Subukan niyong utusan yung mga anak niyong graduate. Tingnan niyo kung maluwag sa kalooban. Kung maluwag sa kalooban, salamat sa Diyos. Pero kung hindi, ay ipagdasal niyo. Kasi baka punong-puno ng sarili. Kaya nga kailangan mag-empty, magtanggal, magbawas para talagang makapaglingkod tayo katulad ng ginawa ni Jesus. Sabihin niyo nga ulit, kenosis. Yan. At tandaan nyo rin ha, love begins when we stop asking, ano ba makukuha ko? What do I get? And it starts when we ask the question, what can I give? Ano ang pwede kong maibigay? Hindi kung ano yung makukuha, kundi kung ano ang maibibigay. Next letter, letter N. Ang pag-ibig na pinakita ni Kristo, no condition. Yung paglilingkod, no condition. Alam niyo bang medyo nahirapan pa akong kumbinsihin ang 12 ito? Itong mga huhugasan ng paa dito, kasi ang daming eme-eme ng iba. Ay, ayoko po. Hindi po ako karapat-dapat. May ganun silang emote-emote, no? Ay, may sakit po ako sa paa. Asa na ba yun, no? Ay, naku. Yan, no? No conditions. Kung po pwede ko naman, ba, no? Pwede ko nalang piliin. Sino ba ang close ko sa parokyang ito? Sila na lang. Hindi naman lahat ng ito, close po ako eh. Hindi rin naman sila lahat close sa akin. Iba nga sa kanila, ayaw sa akin. Sino ba? Magkaalaman na tayo. Huling hapunan na natin to eh. Biro lang. Pero kasi dito po, no? No condition. Pagdating sa paglilingkod na pinakita ni Kristo, no condition. Bakit? Biro mo, kahit si Judas na magkakanulo sa kanya, hinugasan niya. Si Pedro, na i-deny siya. Buti nga, si Judas, 1 beses lang, di ba? Si Pedro, 3 beses. Hindi ko siya nakikilala. Pero hinugasan pa rin niya. Kasi sa paglilingkod, wala eh, di ba? Ngayong panahon ng krisis, may pinipili ba ang krisis? Sa ayuda, mayroon. Kasi hindi talaga naglilingkod. Di ba? Pagdating sa ayuda, sino lang ba nabigyan? Pero kayo, mga taxpayer, mga nagbabayad ng tax, walang ayuda. Pero itong pinapakita ni Jesus, kahit ayaw sa Kanya, hinugasan niya, kahit ayaw sa Kanya, pinaglingkuran niya. Di ba? Kaya maganda. Kaya lagi ko pong, nitong mga nakalipas na araw, lagi kong pinapaalalahanan yung mga nagsiserve dito sa simbahan. Yung mga miyembro ng organisasyon na tayong lahat ay mga lingkod. Pero unang-una, tayong lahat ay pinaglilingkuran
ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi lang tayo ang naglilingkod dito. Una tayong pinaglingkuran ni Jesus. Na wala siyang pinili, alam nyo naman yan. Kayo mismo minsan makakapagsabing, itong grupong to, pasaway ito eh. Itong lay minister na ito, palabas-labas yan eh. Pag nag-homily ako, lumalabas yan eh. Itong mga sakristan na ito, tamo, nawala na sila lahat to. Diba? Ni-invite ko sila, sabi ko, kahit hindi ninyo schedule, dumalo kayo sa misa. Kasi hindi lang kayo nagpunta dito o pupunta dito kasi schedule kong mag-serve. Kaya nga, nagpupunta lang kayo, nagpunta ba kayo para magsimba o para mag-serve? Kasi pag hindi serve, hindi mo makikitang nagsimba yan. Siyempre, yun yung aking opinion, no? Kasi yun yung aking na-observe. Pero muli, babalik tayo kay Kristo, lahat pinaglilingkuran ni Kristo. Na napakagandang maging basihan natin ng ating ginagawang paglilingkod. Minsan, pwede kayong mainis sa akin kasi talagang minsan yung detalye, no? Sinabi ko nang magluto ng sardinas para mapakain sa taong bayan kanina, pero walang nagluto. Yeah. So, ginawa ni Kristo, ha? Tandaan niyo po, kung may pag-ibig tayo at may sasabing maglilingkod ako, wala tayong pipiliin. Wala tayong isi-separate. Wala tayong iiwan. Sa panahon ng krisis, lahat apektado. Lahat apektado. Maliban na lang sa mga makasarili talaga, di ba? Na hindi nila nararamdaman ang epekto ng krisis. So, sabihin nyo nga ulit, no condition. Yan. So, mayroon tayong dalawang letter E sa pagluhod o kneel. Ang first letter E ay example to follow. Example to follow. Sabi ni Kristo sa huling bahagi, di ba? Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. So, hindi lang tayo nandito para manood. No, hindi lang tayo nandito para ma-amaze. Na minsan sinasabi ko sa lahat ng mga nagsiserve, walang gagalaw, ha? Naku, sabi ko kanina bago mag-start, di ba, no? Siguro, pag may gumalaw ng sound system na yan, naku, pag umugong na naman ito. Kasi, di ba, parang gusto ko na ma-feel natin lahat na walang madidistract o walang distraction. Pero yun nga po, no? Hindi lang tayo basta nandito para magkaroon ng admiration. Tandaan nyo, nandito tayo para matuto tayong how to imitate Christ. Hindi para magpasikat ako, hindi para maging sikat tayo, kundi para lahat tayo ay matutong gumaya kay Kristo, tumulad kay Kristo. Pwede minsan, no? Nasasabi, Father, salamat ang ganda ng celebration natin. Minsan may ganun po kayong mga comment, no? Pero hindi lang tayo pwedeng maiwan doon sa, Father, na-touch ako eh. O ngayon, dahil na-touch ka, anong nangyari? Anong mangyayari ngayon? Diba? So, hindi lang yung basta na-touch ka, kundi yung paano mo isasabuhay, ito, kaya nga, minsan, no? Ano ba? Nagiging effective ba kaming lahat na narito, mga naglilingkod sa simbahan? Nagiging effective ba kami? Na nakikita nyo ba sa amin na nakaka-imitate kami sa mga aral ni Kristo kahit papano? Kahit konti. Nakikita nyo ba yan sa amin? Next letter ay letter E. Ibig sabihin,
Eucharistic love. Tandaan. Tandaan. Niyo po, mamaya makikita ninyo, no, na itong si Kristo, ngayong gabing ito, na kung saan itinuturing natin na ito ang gabi ng pagkakatatag ng banal na Eucharistia, ngayong gabi. Kaya meron tayong Sacrament of the Holy Eucharist na itinatag ni Kristo. At itong si Jesus na naghugas ng paa, siya pa rin ang magbibigay ng kanyang sarili, ng kanyang katawan at dugo. Na laging sinasabi sa atin, sabi ko nga, no, hindi lang basta nagandahan kayo, kundi sa oras ng pagtanggap kay Kristo, tanggapin ninyo si Kristo sa banal na komunyon. Kasi ibibigay niya ang kanyang katawan. Hindi lang basta hinugasan ng paa ng mga alagad, kundi ibinigay pa ang kanyang sarili. Di ba, nang hatiin ng tinapay, no, broken, shared, and given. Di ba, pinaghati-hati, ibinahagi, ibinigay sa kanyang mga alagad. So ito pa rin. Kaya muli, no, sasabihin ko ulit, papaalalahanan ko, kasi marami din nagsisimba lang, pero ayaw tumanggap ng katawan ni Kristo. Dahil yung eme-eme natin, hindi po ako karapat-dapat. May kasalanan po ako, kaya hindi po ako karapat-dapat tumanggap. Hindi nga tayo, di ba? Nung condition nga kay Kristo. Nandito kayo na ang importante. Yun lang yung para kay Kristo. Nandito ka, sayang naman. Sino ba sa atin ang pagtapos ng misa, napakabanal na? Sino ba sa atin pagkatapos ng misa, hindi na makakagawa ng kasalanan? Pero sa tuwing nagbabalik tayo, handang-handa naman si Kristo ibigay ulit. Kasi nga, di ba, mas napapalakas tayo kung matagal ka nang di kumakain, talagang manghihina ka. Pero kung araw-araw kang kakain, lalakas ka kahit papano. Uy, okay pa tayo? Lulungkot na ba kayo? Kasi huling sandali na to. No. Last letter. Letter na love and action. Lagi kong sinasabi, yung love hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tanungin nyo nga yung katabi ninyo, mahal mo ba ako? Uy, mag-asawa na kayo, hindi nyo pa matanong. Di ba kung sakali kayong magkakaibigan, kayong magkakapatid, kayong magkaama, mag-iina na nararito, hindi lang pag mahal kita, pakita mo. O sa mga anak dito, mahal nyo bang mga magulang ninyo? O pakita nyo, huwag na muna kayo humingi ng pangkape. Ang mahal-mahal ng kape. Biro mo isang Starbucks, 1 litro ng gasolina. Alam nyo ba yun? Uy, alam nyo ba? Tatampo kayo. Yung iba nade-depress pa. Hindi lang nakapag-Starbucks. Ay, may depression ako. Sige, doon ka sa Iran magpa-depress. Ewan ko na lang. Diba, kung isipin mo yung mga kalagayan ng ibang mga kababayan natin o ng iba pang lahi, diba? Kahit 3-in-1, wala eh.
May kape ba si Ate Arlene? Diba? So, love in action. Si Kristo hindi lang nagsasalita, hindi lang pinag-uusapan yung tungkol sa pag-ibig, kundi ipinapakita niya sa gawa. Kaya ito po, no? Magiging incomplete yung ating paglilingkod kung ito ay hindi nanggagaling sa pag-ibig. At kung walang pag-ibig, ang ating ginagawang paglilingkod, hindi yan buo. Kaya ito yung ginawa ni Kristo, ipinakita niya sa atin na siyang atin pong babalikan at sasariwain at nawa ay matuto tayo sa panahong ito. Lalo tigit, nasa panahon tayo ng Kwaresma. Amen? Hugasan po ba ninyo ang pako, O Panginoon? Kung di ko gagawin ito, ay
ay di ka makakasalo sa akin lingid sa pangunawa mo ngayon ang minimithi ko at matatanto mo rin ang ibig sabihin nito. Panginoon ninyo ako na naghugas ng paa ninyo. Dapat gawin nyo rin ito sa kapwa ninyo sa grupo, gayon din sa ibang tao. Jesus na buong sintay naganda ng panangganang may tubig at ng tuwalya upang hugasan ang mga paa ng mga alagad niya. Kapag umiral sa inyo mag-ibigan sana kayo katulad ng ginawa ko pagmamahal sa inyo. Ang pag-ibig, ang pag-asa at ang pananampalataya sa inyo'y umiral sana ang pinakamahalagang pag-ibig at walang iba. Jesus na buong sintay naganda ng panangganang may tubig at ng tuwalya upang hugasan
Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, kaysa ni Kristo na tinipon tayo sa hapag ng kanyang katawan at dugo, ipaabot natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, upang ang ating pagdiriwang ng 3 araw na ito ay matulungan ng bawat Kristiyano na lumalim ang pananampalataya at umigting ang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga obispo, pari at diakono, at lahat ng namumuno at naglilingkod sa pamayanang Kristiyano, upang masundan nila ang halimbawa ng paglilingkod at pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga nasa pamunuan ng mga bansa, upang maglingkod sila para sa kabutihan ng lahat, lalo na ng mga aba at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nangangailangan, upang sa pag-ibig ng Diyos at ng mga sumasampalataya sa Kanya, ang mga nagugutom ay mapakain, ang mga may sakit ay mapagaling, ang mga nagluluksa ay maaliw, ang mga api ay mapalaya, at ang mga naghihingalo ay mapayapa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanang Kristiyano, upang ang Eukaristiya ang tunay na maging bukal at rurok ng ating mabubuting gawa at Kristiyanong pamumuhay, at upang higit tayong mabuklod sa pag-ibig kay Kristo sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipagyadanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mahal nating yumao, nawa silang mga nakasalo sa Eukaristiya sa lupa, ay makasalo sila sa piging ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tinipon kami ng iyong anak upang gunitain ang kanyang kamatayan at pagkabuhay at pagsaluhan ng kanyang pag-aalay sa hapunang ito. Alang-alang sa kanyang pagpapakasakit, dinggin mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Narito po at tanggapin, binabanal ng Diyos natin, ang langis na inihain. May sakit ay pagalangin, tulong at inyong hilumin. Salamat po, Poong Banal, sa langis na iyong bigay. May sakit na papahirap,
Magkapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Para maging pagkaing nagbibigay buhay. May kapal, ngayon at magpapakailanman. Papuri-puri ang buong may kapal, ngayon at magpapakailanman. Magsitayo ang lahat. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang aalalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanap
ng lahat ay mapatawan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob. Kaysa ng aming Papa Leon na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Jose at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, ngayong aming ipinagdiriwang ang dakilang kapisahan ng ginawang paghahain ng aming Panginoong Jesucristo para sa amin. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alaala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Lobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapakanan upang wag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito, marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan,
Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao ay masagip, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, kami mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bahayang banal, ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin, sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayon, tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, inihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito na dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taklay at sila nayo'y aming ipinadarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandugan ni Kristo ay aming
idinadalangin sa iyo upang iyong pagbibiyang makirating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Kahit kami ay mga makasalanan, mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong uumpaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling na iyong mga banal na apostol at martir kasama nina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sa kaniyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinairal, pinababanal, binabuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mapasa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa dalawa. Tayo ba ay magiging si Pedro na i-deny natin siya bukas? O tayo si Judas na magtatraidor? Pag kayo wala bukas, alam na. Naintindihan po ba? So ang gawain po bukas, para po sa inyo na kung wala po kayong lakad, mayroon pong 7 last word, naging 12 tuloy, no? 7 last word, alas 12 po ng tanghali, at yung ating pong pagpapatuloy ng pagdiriwang ng pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo, 3:30 po ng hapon. At bukas Friday, tandaan nyo rin po, fasting and abstinence. Fasting and abstinence. Okay? Ang lalaki nyo na. So, okay po, no? So, ibig sabihin, fasting, bawas po ng kain. At pag abstinence, bawal po ang karne. So magtika po tayo, ha? At sa inyo po ng mga magbibisita iglesia, huwag niyo pong kalimutang isama sa pagbisita ninyo sa mga altar of repose na nawa maging maayos na ang usapan ng mga leader ng Iran, Israel at ng US. Nang sa ganon ay magkaroon talaga tayo ng Pasko ng pagkabuhay. So huwag niyo pong kakalimutan na ipagdasal yan. Okay po? At sa puntong ito, inilingan ko po na habang ipinoprosesyon po ang banal na sakramento, luluhod po ang lahat hanggat di po tayo natatapos. And then, tahimik po kayong aalis ng simbahan at babalik po kayo bukas ulit ng tahimik. Magsiluhod po ang lahat.
Maaari na po tayong lumisan ng tahimik. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,